Reach Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Thank God it's Friday, May 29, 2026. Basamahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dito po sa DZRH Operation Tulong. Minus po muna ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ako po muna inyong mga kasama, ito po si Wina Pearl Hesoro. Siyempre, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good morning po! Magandang umaga sa mga lolo't lola natin dyan na nakikinig at nanonood. Maging sa ating mga atet kuya, nanay at tatay, good morning po! Kumusta po kayo? Lalo na sa ating mga manggagawa dyan dahil today is Swell Day. Gastusin po natin na sa maayos ang ating sahod. Unahin natin ang ating mga kailangan, mga dapat bayaran na dapat bilhin. Yan po ang parati nating paalala sa ating mga kababayan. At syempre wag din po natin kalilimutan na kahit paano i-treat ang ating mga sarili. Pero sa pag-treat ng ating mga sarili, huwag po nating kalilimutan ang payo ng DOST Pag-asa na kung maaari ay huwag muna tayong lalabas between 10 a.m. to 4 p.m. Kasi nga po ito'y sobrang tirik ang araw, napakainit. Binabanggit po nila na pwedeng mag-cause dito ng sakit. Pero ngayong umaga nga po, ngayong araw ng Friday, inaasahan po na 51 pong lugar sa ating bansa ang makakaranas po ng Danger Level Heat Index. At bukod nga po sa Danger Level Heat Index na mararanasan natin ngayong umaga o ngayong araw, meron din po tayong binabantayang bagyo. Ito pong bagyong Domeng. Ang bagyong Domeng nga po pumasok na sa ating bansa sa Philippine Area of Responsibility. Kagabi nga po yan at patuloy pong nakatutok ang DOST Pag-asa dito po sa tropical storm o bagyong Domeng. Matapos nga pong pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, kagabi nga po yan. Sa latest bulletin po ng Pag-asa, namataan po ang bagyong Domeng sa layong 1,345 kilometers sa silangan ng Southern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometers bawat oras, malapit sa gitna at bugso na nasa 90 kilometers bawat oras. Mabilis po na kumikilos ang bagyo sa 20 kilometers bawat oras habang patungo po sa direksyong Hilagang Kanluran. Pero hindi naman po inaasahang maglalandfall ang bagyong Domeng, ngunit pauulanin po nito ang Kanluran bahagi ng bansa sa susunod pong 24 oras. Pero hindi naman po inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maglabas ng babala o signal ng bagyo sa bahagi po ng extreme northern Luzon sa mga susunod pong bulletin. Kaugnay po niyan, makibalita muna tayo sa DOST Pag-asa dahil nasa kabilang linya na po natin si Sir Obet Badrina. Sir Obet, ano nga po ba ang aasahan natin ngayong weekend sa lagay po ng ating panahon? Maraming po salamat ma'am, no, at lalo na po narito na po yung update natin sa lagay ng ating panahon. Tama po yung mga nabanggit ninyo, no, yung lokasyon at saka yung movement ng bagyo. Tama rin po, no, na hindi pa nito inaasang tatama sa kalupaan ng ating bansa. For this weekend, ay in-expect po natin dito sa Luzon, possible po yung mga localized rain showers and thunderstorms. Habang mas malaki yung posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Visayas, at dito sa area naman ng Mindanao, lalo na sa may western section ng Mindanao. In-expect po natin by Monday or Tuesday, mas malaki yung posibilidad na maulan na sa may bahagi po nito sa Metro Manila at karating ng mga lalawigan dahil palalakasin ng bagyong Domeng itong southwesterly wind flow or eventually po itong habagat. No? At ito magdadala ng mga pag-ulan by Monday or western section ng Luzon, ma'am. Sir Obet, few questions lang po. Tama po ba sir, nabanggit nyo po na by Monday, pauulanin na po ng bagyong Domeng ang Metro Manila?
Magkakaroon po ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila starting Monday or magpapatuloy po ito by Tuesday or Wednesday. So patuloy po tayo magbibigay na update. Sa ngayon po, ito po yung paghanda ng mga kababayan natin, lalong-lalo na Monday, pasukan na naman or at least mga papasok sa opisina, trabaho, or kung may school pa. So mainam po, i-ready na nila yung mga pananggalang sa ulan dahil yun po yung na-expect natin by Monday. Pero Sir Obet, tama naman po, hindi naman po natin inaasahan na magla-landfall po ang bagyong Domeng. Yes po, at least sa bansa, no? Ito po ay magla-landfall sa Okinawa, sa Japan, base sa ating latest na update. Opo, tapos Sir Domeng Sir Domeng tuloy. Sir Obet. Obet po, Obet. Opo, Sir Obet. Binabanggit po natin kanina na hindi po natin inaalis ang posibilidad na magtaas pa rin po tayo ng signal number sa ating mga lugar dito sa bansa. Opo, although sa ngayon medyo malit pa rin yung possibility niya, pero kung medyo magbabago siya ng direction, tama po yung binanggit nyo kanina, possible po dito sa extreme northern Luzon. Extreme northern Luzon. At syempre Sir Obet, bukod po dito sa bagyo na ating binabantayan, na patuloy pa rin ang damang init na nararanasan natin dito. Sir Obet, baka po meron po tayong forecast para po ngayong araw? Opo, in-expect ko natin for Metro Manila, abot pa rin ng around nasa 43 to 44 degrees Celsius yung damang init at magpapatuloy pa rin this weekend. Dahil nga in-expect natin yung mga pag-ulan sa Monday pa mangyayari. Ayun na. Sir Obet, panghuling ko na po, paalala na lang po na natin sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, lalong-lalo na po ngayon, meron po tayong binabantayang bagyong Domeng. Tama po, no? So, sa mga kababayan natin, bagamat hindi naman nga tatama sa lupa ang bagyong Domeng, pero binibigyan ng emphasis or ng diin ang pag-asa na magpapaulan ang habagat na this coming week, bandang Monday or Tuesday, kaya expect pa rin natin na magiging maulan at magiging basa po yung ating panahon ang mga araw natin next week, lalo na sa may western section ng Luzon. So mag-ingat po sa mga potensyal ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa na dulot ng mga pag-ulan. Ayun, maraming salamat po Sir Obet Badrina. DZRH Operation Tulong. Ayun ang paalala po ni Sir Obet Badrina. By Monday daw po pwede nang magpaulan o pauulanin na ng bagyong Domeng ang Metro Manila. Pero sabi nga po ni Sir Domeng, Sir Obet, hindi naman po nila inaasahang o hindi naman po natin inaasahang magla-landfall ang bagyong Domeng. Pero hindi rin po iniaalis ng pag-asa ang possibility na magtaas po tayo ng signal number sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. Yan po ay sa mga susunod na buletin ng pag-asa. DZRH Operation Tulong. At bukod nga po dito sa bagyong ating binabantayan, ngayong araw po ng Friday, May 29, 2026, inaasahan po na 51 pong lugar sa ating pong bansa ang makakaranas po ng Danger Level Heat Index. Ayon po sa monitoring ng pag-asa, 47 degrees Celsius po ang posibleng maramdamang init. Diyan po sa Kasiguran, Aurora at Sangli Point sa Cavite City. Makakaranas naman ng 46 degrees Celsius na heat index ang Apari, Cagayan, Tuguegarao City sa Cagayan, Baler, Aurora at San Ildefonso sa Bulacan. Samantala, mararanasan din sa mga susunod na lugar ang matataas na heat index. 45 degrees Celsius po sa Dagupan City sa Cagayan, sa Bacnotan, La Union, Iso, Itiaga, Isabela, Iba, Zambales, Clark Airport sa Pampanga, sa Muñoz, Nueva Ecija, QB Point, Subic Bay, Olongapo City, maging sa Coron, Palawan at San Jose Occidental, Mindoro, makakaranas po ng 45 degrees Celsius na heat index. Samantala, posible nga masapul naman po ng 44 degrees Celsius na heat index ang Science Garden sa Quezon City, Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Batag, Ilocos Norte, Tao Kamiling at Tarlac, Hacienda Luisita sa Tarlac City, Tayaba City sa Quezon, Ambulong, Tanawan sa Batangas, Infanta, Quezon, Cuyo sa Palawan, Rojas City, Capiz, Dumangas, Iloilo, Dumaguete City sa Negros Oriental at Surigao City sa Surigao del Norte. Samantala, 43 degrees Celsius naman po ang posibleng damang init. Dito po yan sa Naiya sa Pasay City, Calayan, Cagayan, Alabat, Quezon, Mulayan sa Quezon, Los Baños, Laguna,
Masbate City, Sibiswa, Pili, Camarines Sur. Mambusaw sa Capiz, Panglao International Airport sa Bohol, Borongan, Eastern Samar at Giwan, Eastern Samar. Samantala, 42 degrees Celsius naman po ang heat index sa Bayombong, Nueva Ecija o Nueva Vizcaya, sa Daet, Camarines Norte, sa Legazpi City, Albay, Virac, Catanduanes, Huban, Sorsogon, Iloilo City, Catbalogan, Western Samar, Baybay, Leyte. Pati po sa Dipolog, Zamboanga del Norte, Hinatuan, Surigao del Sur at Butuan City, Agusan del Norte. Ayon po sa Pag-asa, ang heat index po na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa kategory po ng danger. Ito po ay mapanganib sa kalusugan na posibleng magdulot ng heat cramps, heat stress at heat exhaustion. Marati pong paalala sa atin ng Pag-asa. Kung maaari ay iwasan po natin lumabas between 10 a.m. hanggang 4 p.m. dahil nga po ay sobrang tirik ang araw dyan at posible pong magdulot ng sakit. At paalala rin po nila, uminom po tayo ng maraming tubig. Magsuot po ng mapepreskong damit. At mamaya nga po, syempre hindi po matatapos ang ating araw na wala po tayong matutulungan ngayong umaga. Ngayong umaga nga po, ang pasyente natin ay si Sir Alan Gino Loch. Ang makakausap po natin mamaya ay ang kanyang asawa na si Ma'am Elena Bell Olendan. Sa ating puyang pagbabalik, tayo po muna yung maghanap buhay. Ang ating pong oras, 10:26 ng umaga. Ang oras na